Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko akalain na mangyayari sa akin ang ganitong klaseng kwento. Ako si Carla, 28 years old, isang graphic designer dito sa Makati. Normal ang buhay ko, walang kakaiba. Pero nagbago ang lahat nang magsimulang magkwento sa akin ang matalik kong kaibigan, si Mara. Si Mara, 29, ay isa ring graphic designer at nakatira sa isang apartment unit sa Mandaluyong. Isang gabi, habang nag-iinuman kami sa bahay niya, sinabi niya sa akin na may nakakausap daw siya tuwing gabi. Hindi ko lang pinansin, baka lasing na, di ba? Pero patuloy niyang inulit, seryoso siya. Ang sabi niya, may bumubulong daw sa kanya. Hindi raw niya maintindihan kung sino. Noong una, akala ko stress lang siya sa trabaho o baka nananaginip lang. Si Mara kasi, madalas may ginagawang extra project sa bahay kahit tapos na ang trabaho. Sabi ko sa kanya, baka kailangan niya lang magpahinga. Pero nagulat ako nang sabihin niya na ang bumubulong daw ay nagbibigay sa kanya ng impormasyon na wala siyang alam. Mga impormasyon tungkol sa buhay namin, sa mga desisyon ko, sa mga taong kilala namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagsimula akong matakot para sa kanya at para sa sarili ko. Ayoko naman siyang iwan sa ere. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang tila simpleng kwento ng panaginip ay nagiging isang nakakapanindig balahibong pagbubunyag ng mga lihim. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang hapon, pumunta ako sa apartment ni Mara. Medyo gulo ang buhok niya at halatang puyat. Mara, maayos ka lang ba? Ang gulo ng itsura mo. Carla, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako nakakakuha ng tulog. Ano na namang nangyayari? Yung bumubulong di mo na naman? Mas malala ngayon. Sinabi niya sa akin ang pangalan ng pinsan mo. Anong pangalan? Bakit? Si Aling Nena. Sinabi niya na nasa ospital daw si Aling Nena. At nasa kritikal na kondisyon. Ano? Hindi totoo yan. Kagabi lang kausap ko siya sa telepono. Maayos naman siya. Hindi, Carla. Narinig ko mismo. Sinabi niya na sa Lux daw. Pero paano mo nalaman yan? Hindi ko naman sinasabi sa iyo ang mga detalye ng pamilya ko. Hindi ko rin alam. Basta bigla na lang bumulong sa akin. Kailangan kong... Tumigil ka na nga. Tara, dalhin kita sa doktor. Baka kung anong nangyayari na sa iyo. Akala ko nagbibiro lang si Mara o talagang may problema na siya sa pag-isip. Pero kinabukasan, isang pamilyar na numero ang tumawag sa akin. Si Tita Linda, kapatid ni Aling Nena. Ang balita, nasa Lulukus na si Aling Nena. Nagkaroon daw ng biglaang atake sa puso. Kritikal ang kondisyon. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Habang nasa taxi, tinawagan ko si Mara. Mara, totoo ang sinabi mo. Nasa Lulukus na si Aling Nena. Paano? Sabi ko sa iyo, Carla. Sinabi niya sa akin. Sino ba siya? Ano bang gusto niya? Bakit siya nagbibigay ng ganyang impormasyon? Hindi ko alam. Pero may iba pa siyang sinabi. Ano pa? Sinabi niya na hindi na matatagal si Aling Nena. Sa loob daw ng 24 oras. Tumahimik ka na nga, Mara. Hindi mo dapat sinasabi yan. Pero Carla, narinig ko talaga. At may sinabi rin siya tungkol sa iyo. Tungkol sa akin? Ano? Sinabi niya na kailangan mong mag-ingat. May malapit sa iyo na. Mara, please. Ayoko nang marinig. Magkita na lang tayo mamaya sa ospital. Pagdating ko sa Lulukus,
Kitang-kita ko ang lungkot sa mukha ng pamilya ko. Hindi nagtagal, lumabas ang doktor. Ang sabi niya, ginawa na nila ang lahat, pero hindi na kinaya ni Aling Nena. Pumanaw na siya. Eksaktong 20 oras pagkatapos sabihin ni Mara ang hula. Hindi ko alam ang iisipin. Natakot ako. Hindi ko maintindihan. Sino ba itong bumubulong kay Mara? At bakit niya alam ang lahat? Kinabukasan, dumalo ako sa burol ni Aling Nena. Nandoon din si Mara. Tahimik lang siya, nakaupo sa isang tabi. Lumapit ako sa kanya. Mara, kailangan nating pag-usapan ito. May alam ka ba talaga? Sino ba siya? Hindi ko nga alam, Carla. Basta, naririnig ko lang siya. Sa tuwing natutulog ako. Anong itsura niya? May nakikita ka ba? Wala. Boses lang. Parang usok. Pero ramdam ko yung presensya niya. Anong gusto niya sa iyo? Bakit ikaw? Hindi ko alam. Pero parang gusto niya akong tulungan. O kaya, magbigay ng babala. Babala? Tungkol saan? Sinabi niya na may magliligtas daw sa iyo. Mula sa isang malaking panganib. Panganib? Anong panganib? Hindi niya binanggit. Basta magtiwala ka lang daw sa kung ano ang lalabas sa bibig niya. Paano kung hindi maganda ang mangyari? Paano kung delikado ito sa iyo? Hindi ko rin alam, Carla. Pero parang wala akong magawa. Kapag bumulong siya, parang kailangan kong pakinggan. Ilang linggo ang lumipas. Patuloy ang pagkwento ni Mara ng mga impormasyon na hindi niya dapat alam. Mga sikreto ng aming mga kaibigan, mga plano sa trabaho, mga maliliit na aksidente na mangyayari. Naging maingat ako sa bawat galaw ko. Naging paranoid ako. Sino ang kausap ni Mara? Multo ba o isang uri ng engkanto? O mas malala pa? Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho, may sumusunod sa akin. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking likuran. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mara. Nag-ingat ka. May malapit sa iyo na. Nagsimula akong maglakad ng mabilis. Nilingon ko ang likuran ko pero wala akong nakita. Pagkatapos, bigla akong nadapa. Bumagsak ang cellphone ko. Nang akmang pupulutin ko ito, may biglang humila sa akin patayo. Miss, ayos ka lang ba? Nagulat ako. Isang delivery rider. Nakatingin siya sa akin na parang nag-aalala. Muntik ka ng masagasaan. Hindi mo napansin yung papaparating na kotse. Lumingon ako sa kalsada. Isang kotse ang mabilis na dumaan, halos sumagasa sa kinadatnan ko kanina. Kung hindi ako hinila ng delivery rider, malamang ako ang nasagasaan. Salamat sa iyo. Walang anuman. Mag-ingat ka sa susunod. Tumayo ako ng maayos. Pagtingin ko sa delivery rider, naglalakad na siya palayo. Hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya. Siya ba ang magliligtas sa akin? Ang tinutukoy ng bumubulong kay Mara. Pagdating ko sa bahay, tinawagan ko agad si Mara. Mara, totoo ang sinabi ng bumubulong sa iyo. Muntik na akong masagasaan. May humila sa akin. Sabi ko sa iyo, Carla. Hindi siya nagsisinungaling. Pero sino siya? Sino ang bumubulong? At ano ang gusto niya sa atin? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, hindi siya masama. Hindi masama? Paano mo nasabi yan? Binibigyan ka niya ng impormasyon na hindi mo dapat alam. At ikaw ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Pero tinutulungan niya tayo, Carla. Sinabi niya ang tungkol kay Aling Nena. At ngayon, niligtas niya ang buhay mo. Pero paano kung may kapalit? Paano kung may masama siyang balak? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, parang wala naman. Basta, naririnig ko lang siya sa tuwing natutulog ako. At parang kailangan kong pakinggan. Hindi ko siya maiwasan. Mula noon, mas lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari. Patuloy na nagbibigay ng impormasyon ang bumubulong kay Mara. Mga maliliit na bagay,
Tulad ng kung sino ang mananalo sa raffle sa opisina, o kung anong araw magkaka-brownout ang buong Mandaluyong. Pero may mga pagkakataon ding nagbibigay siya ng mga